Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 5 hanggang 11. So mga Capricorn, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. In your overall energy, wow, Star card is yours. Congrats po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Swords. Lovely. In the area of what you need to do, you have the Five of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Seven of Wands. In the area of your near future, you have the Knight of Cups. Beautiful. In the area of your challenge, meron po kayong the Sun card. In the area of your fortune, the Moon card. Wow! Napakaganda nito. Sun and Moon in your reading. Mamaya pag-usapan natin yan. In your divine messages, the Knight of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Capricorn, thank you po muna sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, yan talaga yung tamang paraan at only way para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong libreng reading for Capricorn dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like and nag-comment in every other reading natin. Malaking tulong din po yan. Especially sa mga Capricorn dyan na nag-birthday this week. Happy birthday po sa inyo. And have a great celebration. Hope your heart's desires come true. Okay po? Ikain nyo na lang ako today. Okay? So, in your background energy, you have the Two of Cups. Wow! Meron kang communication with someone. Pwede ring love life ito. Baka meron sa inyo naghahangad ng love life or may isyong pag-ibig, panahon daw to ngayong linggong ito para magkaunawaan kayo. Okay? Ma-patch up yung issue o kaya ma-plancha na yung mga mangyayari so that everything will be fine. Para naman po sa iba dyan na hindi naman love life ang issue, kitang-kita ko dito na meron kang mga negosasyon, pag-uusap, or agreement or kontrata na talaga namang it will go smoothly kumpara sa inaasahan mo. Mas maayos, mas mabilis, mas maganda. Kaya galingan mo pa. Especially ngayon yung communication skills mo, husayan mo pa para ito'y maganap in your favor. Okay? Sabi dito, ang pinakabala mo daw this week is really your power to talk to someone. Talagang mahinahon, maliwanag, mahusay, walang misinterpretation, walang miscommunication, para kung ano man yung gusto mo sa taong ito, ay makuha mo ng maayos. Maari pong iba sa inyo nagbebenta. Baka may binibenta kang property or sales lady ka. Definitely, nire-require kang makipag-usap ng tama para makuha mo yung gusto mo. Okay? In your card of the week, collaboration. Yes. Collaboration achieves greater goal. Yes. Kailangan talaga makipag-usap ka, makipagtulungan ka. Kasi mas gagaan daw, mas bibilis, mas aayos yung resulta kapag nakipag-collaborate ka. Okay? In your core energy, meron po kayong the Star card. Star card's all about you reaching your dreams. So ngayong linggong ito, Capricorn, wag mawawalan ng pag-asa. Continue watering. Kung ano man tong bagay na pilit mong dinidiligan sa buhay mo, maaaring trabaho, negosyo, project mo, o kaya sarili mo, ini-improve mo yung sarili mo, pwedeng ganyan. Ito yung linggo na importante talaga na may ginagawa tayo para abutin yung pangarap natin. Meron din po sa inyo ay sinasabihan na you need to take care of your health, magkaroon ng oras para sa sarili, para sa pahinga, para magkaroon ka ng laban at energy every other day para sa ginagawa mong ito. Kaya kung ikaw ay super tutok pagdating sa iyong dreams, pagdating sa iyong wish, importante rin talaga na pinoprotektahan mo ang sarili mo. Kasi yung katawan mo, yung isip mo, puhunan mo yan para sa future na gusto mo. Kaya importanteng inaalagaan mo yan. Okay? Para po sa iba, nakita ko dito, sabi ng yung spirit guides, kung nanggaling ka sa medyo mahirap na parte ng buhay mo, unti-unti ka nang umaayos ngayon. Kumbaga bumubuti na, umaangat na, everything now is actually getting settled. Kumbaga. So, magalak ka Capricorn because things are working out better than you expected. Okay?
So, Capricorn, tanungin kita, i-comment mo sa baba, ano tong mga prayers mo na ito? Ano tong mga wish mo na ito na sinasabi mo sa sarili mo, hinding-hindi ko to susukuan kasi para sa akin to. I-comment mo sa baba, ilagay mo, I claim that this wish na blank ay makukuha ko, hinding-hindi to mawawala sa akin. It will happen for me. Sulat mo yan sa baba, it will come true. Okay? Clarify natin siya. Star cards being clarified by the Fool card. Yes. Now is a great time for you to make a bold move, to make a decision, mag-take risk ka naman daw, sumugal ka naman daw sa buhay, gumawa ka ng mga makabagong paraan, makabagong diskarte na nung una, very unfamiliar, very hindi ka sure, may mga takot ka baka, pero kung talagang ramdam mo na ito na yung panahon para kumilos ako, ito na yung chance for me to make this work para matupad yung gusto ko, now is the right time for you to really do it. Okay? Example, pangarap mong makapasok sa isang magandang kumpanya sa Maynila. Sabi mo, yun talagang pangarap ko, yun gusto kong puntahan. Tanong dito, ano yung sugal or risk na ginagawa mo to make it happen? Are you really charging forward? Meron ka bang pagkilos na talaga namang kahit kabado ay inilalaban mo kasi sabi mo, kayang-kaya ko to, gagawin ko to, hindi ako papadala sa takot. If that is your mindset, talagang you're on to a new door, a new life, a new beginning. Ang kailangan lang talaga kahandaan natin na mag-start, humakbang para ito'y makamit na. Okay? Very important ito para sa'yo. In the area of what you need to focus on, you have the Six of Swords. Si Six of Swords, sabi dito, kailangan nating umabante. Sumulong, umandar, lumarga. Kung ikaw ay takot humakbang, you're very, very afraid to make a move and to make a bold decision, paano daw natin makakamit ang ating dreams? Paano daw natin maaabot ang ating goals and milestone kung hindi ka handang umandar? Marami sa inyo masyado nang komportable sa comfort zone kahit na nahihirapan ka. Alam mo yun yung parang kapos ang pera dito, wala nangyayari, pero wala ka ring ginagawa para makawala dyan. Masyado ka nang komportable sa pain. Kaya kahit na nahihirapan, ayaw mong gumalaw, ayaw mong sirain yung nangyayari kasi iniisip mo, kapag gumalaw ako, baka lalong masira, baka lalong humirap, baka mapagod lang ako, baka mag-fail lang ako lalo, so okay na ako dito. No. Now is the right time. Bagong taon, bagong buwan. Now is the right time for you to really make a bold decision para lumarga. Kasi kung wala kang kalakasan ng loob na umandar, wala kang growth, wala kang asenso, walang pagbabago. Ang tanong, do you really want that change? Gusto mo bang umasenso ang buhay mo at magkaroon ng level up? If that is what you want, kailangan talaga we make a bold decision para umandar. Narinig ko rin dito, umiwas-iwas ka na sa mga gulo, sa mga away, sa mga conflict. Kung may mga chismisan, piliin mo laging umalis. Yes, lumabas the Six of Swords din. Six is all about reflection. Kailangan mo daw tanawin pabalik kung ano yung mga ginagawa mong mali in the past na dapat nang bitawan, iwanan. Ganon din yung mga ginagawa mo namang tama. Dapat daw kapitan mo yan at dalhin mo sa present life mo para magtuloy-tuloy yung magandang daan. No? So reflection is your key for you to correct something in your life para makasulong na. Marami sa inyo, sinasabihan ka ng yung spirit guides that you need to let go. Especially kung may mga issue, away, gulo, na mahirap isalba ngayon, bitawan mo daw. Maglagay ka muna ng gap or cool off muna kayo. Bitaw-bitaw muna para makapag-isip, para maisip yung tamang paraan, tamang mindset, para kayo ay makapag-move forward na. Hindi pwedeng daanin sa init ng ulo or away ito. Kung gusto nyo makapag-transition smoothly, kailangan alam mo yung tamang paraan. Sa view ay sinasabihan na ibaba ang ego, ibaba ang pride. Okay? In the area of what you need this time, the Five of Swords. You need to push through. Kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit maraming balakid. Ang kailangan mo ngayon manalo. Yun ang dapat mong ilagay sa kwarto mo, sa pader. Mananalo ako ano man ang mangyari. I-cut out mo yan sa
sa papel, sulatin mo, lagay mo sa pintuan mo sa kwarto mo para everyday you'll be reminded, kailangan akong manalo this time. Okay? Kahit gaano karaming tao ang balakid sa'yo, mga co-worker mo, masungit na boss, pasaway na estudyante, pasaway na kaibigan, mahugulong empleyado sa negosyo, lagi mong isipin, kayang-kaya ko tong pagtagumpayan. Hindi ako dapat sumuko porke nasaktan ako dito, porke nasugatan ako dyan, porke magulo doon, hihinto na ako. No. You need to keep your eyes on the prize and tell yourself, lahat ng to worth it kasi yung goal ko napakaganda. So fight until the end. Pero marami rin po sa inyo, pinapayuhan ng yung spirit guides na imbes na makipag-away, imbes na harapin ng kamao sa kamao or apoy sa apoy, makipag-usap ng maayos. Para yung transition mo smooth, okay? Para hindi gumulo ang lahat-lahat. Five of Swords being clarified by the Five of Wands. Yes, 5-5, change. Yan po ang angel number of change, pagbabago. Kung dumadaan ka sa gulo, away, sigalot, problema, conflict, meron kang pagbabagong maaaring i-apply para ito'y humupa at maging maayos. Para naman po sa iba, ramdam ko yung kalituhan mo or kaguluhan sa iyong isip na hindi mo alam kung ano yung tamang aksyon. Dahil nga marami ng mga tao sa paligid ang naapektuhan, nasasaktan, naabala. Pero sabi dito, kapag malinaw sa isip mo kung ano yung mga bagay na kailangan gawin, magiging magaan or maayos yung daan forward. Narinig ko, wag mo silang ituring na kaaway or problema. Yes, yung problema natural yan. Kasi magkakaibang isip kayo, di ba? Magkakaiba kayo ng paraan kung paano pinalaki, magkaiba kayo ng filosofiya, magkaiba kayo ng pangarap at goal at ugali. Sabi dito, imbis na kalabanin mo sila, baka kailangan makipag-collaborate ka sa kanila. Makipag-usap ng maayos para planchado, hindi ka na maguluhan, wala na ring away-away o issue, and then smooth sailing ng lahat. Hindi daw kailangan matapos o hindi kailangang sapitin yung mga away or gulo para magawa ang isang bagay. Collaborate, cooperate, open yourself for clear communication para walang ganito. Okay? In your what's affecting your current energy, meron po kayong the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na panahon na to para ilaban mo yung pangarap mo. Para um, i-defend mo yung position mo about something. May gusto kang gawin at pangarap mo ito Ready ka mag-move, mag-take a risk. Pero parang maraming tao sa paligid mo ang hindi pabor sa gusto mong gawin. Example, pangarap mong makabili na ng bagong bahay para hindi na kayo rerenta halimbawa. And yung move mo na to, example, pupunta akong Canada para maganap itong wish na to. So, you are ready to make a bold decision. Handa kang sumugal sa buhay, makuha lang to. Pero, maraming tao sa paligid mo sinasabi na, uy, huwag ka nang pumunta sa Canada, Capricorn, hindi mo yun kaya. May hirapan ka lang doon, dito ka na lang. So, maraming tao ang nagpapabigay sa'yo ng impormasyon na magpapadown sa'yo. Pero ikaw, ang kinakailangan mo, panindigan mo yung desisyon mo. Panindigan mo yung gusto mo at patunayan mo sa kanila na tama ka. So, maaring ang portion mo dito, talk to them, kausapin mo para maliwanagan sila, para hindi mo na kailangan pang mahirapan sa pagpapaliwanag na ito. Para maintindihan din nila kung saan ka nanggagaling, parang ganyan. So, parang ganun yung example. So, if you want to make this decision come true para matupad tong wish mo at makasugal ka na sa buhay, magkaroon na ng pagbabago bago simula, communication will be your ally. Communication will be your power para hindi mo na kailangan mahirapan pa sa paliwanag sa kanila. Narinig ko rin dito, for others, kailangan daw talaga bitawan mo na yung mga bagay or tao na humaharang sa pangarap mo. Kasi nakita ko rito, marami kang distractions, marami kang mga tao sa paligid mo na akala mo okay sila pero hindi pala. Nagiging balakid pala sila para sa gusto mong ito. So, kailangan talaga you need to know the right people in your life na dapat mong kapitan, dapat mong paniwalaan, dapat mong makasama, at yung ibang asungot, maglagay ka na ng boundaries against them para hindi sila makahalo sa ginagawa mo. Kasi nakita ko dito maraming tao sa life mo ang sumisira sa diskarte mo, nagpapasira ng araw mo, at nagpapasira din sa confidence mo ha. So you need to really know the right people in your life. Okay?
Ang importante, handa mong panindigan, i-defend tong move na balak mong gawin para matupad tong pangarap na ito. Example, pangarap mong makaipon para makabili halimbawa ng lupa. Pero ang solusyon mo ay makapagtayo ng computer shop. Kaya sabi mo sa area ninyo maraming balak mag-online shop computer service. So, pwede mo i-defend yan sa family mo na ito yung gusto ko eh. Ito yung closer sa ating dreams eh. So, talagang susugalan mo, ilalaban mo. Kasi alam mong tama yan eh. Tumilapon, King of Swords in reversed. So, ibig sabihin, kailangan daw sa inyo talaga namang matalino, madiskarte, alam ang ginagawa. Kasi baka mamaya umatras ka. Example, balak mo talagang mag-apply for Canada. Tapos meron talagang taong sinasabihan ka na, wag ganyan, chu. Ikaw naman, imbis na sumulong, umatras ka. So, kailangan talaga dito conviction, paninindigan, tapang ng loob, na aksyonan yung gusto mo and defend it until it's done. Okay? In the area of what your near future, meron po kayong the Knight of Cups. Si Knight of Cups, sinasabi dito, the offer will come in. Dahil inaasikaso mo, kitang-kita ko dito yung kontrata na talaga namang planchado, okay na sa'yo ibibigay. May nakita rin akong interview or training, negotiation agreement na talagang dadapo sa kamay mo yung good outcome dahil pinaghirapan mo ito. Talagang chinaga mo, nilaban mo. You're giving your whole life. You're giving your whole effort, emotion, and love para dito. Kaya talagang nakita nila naramdaman nila na seryoso ka na gusto mo talaga to So it will be given to you. So congrats po. The offer will come, the blessing will come, and the right door will come na talaga namang swak para sa'yo. Ramdam na ramdam ko din yung kahandaan mo na kaya ko to, ibibigay ko to, akin to, I will push for this. Yung ganyang kahandaan, yung ganyang seriousness, talagang that will open for the magnet of spiritual guidance and abundance. Talagang makukuha mo yung amor ni universe kasi handa kang ibigay ang lahat. Okay? The Knight of Cups being clarified by, tumitilapon. You have the Knight of Wands. Wow, tatlong knights na ito. Knight of Cups, Knight of Wands, and Knight of Swords. Sinasabihan ka talaga ng movement, paggalaw, pag-abante sa buhay mo. Now is the right time for you to make a bold decision para umandar ang lahat. With the Knight of Wands clarifying our Knight of Cups, enjoy mo daw yung proseso. Talagang darating yung go signal, yung good news. Kasi po, si Knight of Wands is the deliverer of good news, ha? So, ang tabayanan mo sa text, sa chat, sa email, sa tawag, yung magandang balita na magpapaligaya sa'yo. So, ngayon, ihanda ang sarili, ibigay mo yung makakaya mo, and enjoy the journey. Maging adventurous ka ngayon kasi talagang you're on set for a brand new journey ngayong taon na ito. Okay? In your challenge, meron po kayong defensive and the unknown. Masyado ka daw defensive sa mga bagay-bagay, Capricorn. Imbes na harapin mo yung mga bagay para maliwanagan ka, marami ka daw excuse. So ngayon, sabi na yung spirit guides, tama na excuse, tama na yung pag-iwas sa mga bagay-bagay. Harapin na yung mga bagay na hindi mo naiintindihan para once and for all, makalaya ka na dyan at maging possible na sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Napaka-importante niyan. In your challenge, meron po kayong the Sun card. Sabi dito, masyado ka daw negative self-talk. Puro nega nasa isip mo, imbes na maging positive ka lang this time. Pinapangunahan mo daw yung issue. Pinapangunahan mo daw yung sitwasyon. Kaya imbes na maganda ang andar, lalo ka nahihirapan kasi ino-overcomplicate mo yung dapat simple lang. So ngayon, Capricorn, while we're talking, relax, hinga. Magkaroon ka ng lakas ng loob na harapin yung dapat harapin at huwag ka ng nega. Kasi marami ka daw iniisip na hindi naman daw mangyayari. Example, iniisip mo, ay baka mag-fail ako, ay baka mapahiya ako, ay baka mali yung gagawin ko. Wala ka pa man din ginagawa, nega na agad yung outcome sa isip mo. So make sure na ikaw ay palaban, positibo ang pananaw, at may tiwala sa Diyos at everything will be fine. Okay? Sun card, the Queen of Swords. Yes, sabi dito, you need to know what you want and what you don't want. Kapag sigurado ka na sa mga bagay na gusto mo, magiging malinaw sa iyo yung ruta papunta. Pero kung ikaw yung uri ng tao na hindi ka pa sure, gusto ko ba to or ayaw, yan ba o eto, kapag hindi ka pa sure, mahihirapan ka pang umabante.
Kaya importante ngayon Capricorn, alamin mo muna sa isip mo, dapat malinaw sa vision mo of what you truly, truly, truly want. Kasi marami sa inyo humahabol ng mga bagay na may realize mo sooner or later, ay, hindi pala ito yung gusto ko, mali pala ako. E di nagsayang ka na ng oras, di ba? So ngayon dapat sharp na ang mind mo. Learn to detach yourself from the past. Wala ka ng time para sa paligoy-ligoy, paiba-iba, laro-laro. Time to be firm, action-oriented, at maging positibo sa outcome na gusto mo. Okay? In your fortune, you have great adventure, take a risk, venture forward. Yes, ito yon. Take a risk, venture forward daw. Sumubok ka ng mga bagong bagay para sa katuparan ng wish mo. You also have go deep, explore your roots. Yes, kung nahihirapan ka daw sumulong, umabante, lagi mo daw isipin kung ano ba yung ugat ko, bakit ko to ginagawa. Bakit ba gusto kong sumugal sa buhay? Bakit ko gustong abutin yung goal na yon? Para sa anak ko. Ay, para makaipon ako. Ay, para makawala na ako sa kahirapan na to. May dahilan eh. So, hanapin mo yung dahilan na yan, kapitan mo, para tumapang ka moving forward. Okay? In your fortune, meron kang the moon card. Yes, ngayon sabi dito, dumaan ka sa isang portion na hindi ka sure. Parang napaka-unclear, ang daming problema, ang daming question mark sa isip mo, hindi mo maintindihan yung nangyayari. Pero makakaasa ka dahil nasa fortune area to, ngayong linggo, darating yung kaliwanagan sa isip mo. Lahat ng questions, darating yung answer. Lahat ng issue na malabo, lilinaw na ngayon. Kaya importante Capricorn, kumapit ka sa iyong strength, kumapit ka sa iyong faith kay God, sa faith mo sa journey mo, sa faith mo sa sarili mo. Because you will know the answer and you will know the clarity that you need para makaabante ka na forward without too much question. Example, nag-iisip ka kung pupunta ka ba ng Japan or Korea. Hindi mo alam, ano ba yung much better para sa akin? You need to trust your instinct. Alam mo kung saan ka pupunta. Sa kabila ng kalituhan, gawin mo lang yung makakaya mo, the clarity will arrive na parang, okay, sa Japan pala ako dapat. That clarity, payapa ang dulot niyan. Kapag payapa yung answer at naramdaman mo na relax ka, that is the right decision. Okay? The moon card is being clarified by the 10 of cups. Yes, happiness will follow para sa'yo. Kung ano naman tong kalituhan, narinig ko dito meron kang temporary problem na masasolve mo. So talagang triumph ito after an obstacle. Happily ever after card ito. So kung nanggaling ka sa pain, suffering, problema, kalituhan, struggle, you're gonna be happy soon. At hindi lang ikaw ang liligaya kundi family members mo din. So talagang temporary problem will end and you're now having this feast celebration kasi nakalagpas na kayo doon. So congrats po Capricorn, i-claim mo to, ending of a tough cycle and beginning of happiness para sa iyo at pamilya. Claim, 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 like, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong step out of your comfort zone. Yes, talagang lumaya ka sa comfort zone mo para makaabante ka na, umasenso ka na. Bring love into the situation. Yes, mahalin mo yung mga bagay na balak mo simulan para mahalin ka rin yan pabalik. Kung dinededicate mo talaga yung buong puso mo, effort mo, time mo, sarili mo, talaga namang darating sa'yo yung magandang outcome. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Knight of Swords. Si Knight of Swords sabi dito, huwag magmamadali. Huwag magkakaroon ng rush decision na hindi pinag-isipan. Okay lang umabante, okay lang lumaban with energy, with precision, with power, pero importante pa rin na pinag-iisipan muna ang bawat hakbang bago gumalaw. Marami po sa inyo maaaring maging reckless. Ganon din pagdating sa dila, no? Baka makapagsalita ka ng hindi mo naman minimin, nadala ka lang ng emosyon or ng narattle ka lang bigla. So be mindful of your words, be mindful of your action, pag-isipan muna para tama ang andar at hindi ka maantala. Okay? Clarify natin siya. The Knight of Swords being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, your action will actually affect your kapalaran or your destiny. Okay? Kung gusto mo na patuloy umandar ang iyong kapalaran, lalarga tayo, lalaban tayo. Hindi natin tatambayan yung problema. Susulong tayo. Mag-iisip ng bagong paraan, mag-iisip ng solusyon, pero at the same time, pinag-iisipan. Hindi bara-bara, hindi nagmamadali, hindi bugso ng damdamin yung pinapairal.
nag-iisip. Nag-iisip gamit ang utak para kada hakbang patuloy na umikot ang kapalaran, magandang kapalaran para sa atin. So your action will actually affect your kapalaran. Kaya make sure na you're on your best element, ginagamit ang isip more than emotion. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dark woman, babae daw po na morena, maitim, or may itim na buhok. May concern daw po sa kanya, kausapin mo. You have shield, you need to defend yourself. Yes, asan yung kaninang yon? Ito, with a 7 of wands. Kailangan talaga panindigan mo yung mga bagay na gusto mong gawin. I-defend mo yung position mo para makita nila kung saan ka nanggagaling at kung ano yung balak mo talagang gawin. You need to communicate para makuha mo yung tamang support ang kinakailangan mo. You have diamond, you'll be receiving or giving a precious gift. Wow. Meron daw po kayong regalong makukuha or ibibigay to someone. Congrats po. Gamitin mo to into your advantage. You have moon. 2 beses lumabas yung moon. Changes in your life. Yes, pagbabago ito. Kung dati malungkot, puro problema, ngayon, napakasaya na ng pamilya having this bountiful, courageous, happy family life. Congrats po. So, ang outcome ni Capricorn for January 5 to 11, the Page of Pentacles. Yes, something is coming in. Makukuha mo. Kung ito man ay agreement, kontrata, negotiation, posisyon, anything na talagang inaasikaso mo today, it will be given para sa'yo. Pangarap mo to, tinatrabaho mo lang before pero heto ka. Hawak na hawak mo na sa kamay mo. So, things will be granted for you. Ang kailangan dito, Capricorn, aralin mo ha. Hindi pwedeng porque nakuha mo na, hayahay ka na. No, you need to give your effort para aralin, buhisiin, pagsumikapan, para tong bagong darating sa'yo, mapatagal mo sa buhay mo at hindi masayang. So don't take this for granted. Don't take this for granted. Make the most out of it para maging kapaki-pakinabang sa'yo for a very, very long time. Clarify natin. The Page of Pentacles being clarified by the High Priestess. High Priestess is all about you believing in yourself. Marami kang questions, marami kang alinlangan kung paano ba to, maalagaan ko ba to, sure na ba ako dito. Trust your intuition na para sa'yo to. Kung ano man yung mga decision mo para dito, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. You have the enormous talent and skills. Kaya, sky's the limit. Kumbaga, marami kang potential, marami kang abilities na pwede mong gamitin. Dig deep within you and you will make it. Okay? Kapag meron kang tiwala sa magaganap, kahit pa maraming malabo at hindi sure, kapitan mo lang yan, you will make it good outside of it. Magagawa mo ito, maniwala ka. And this will change your life for the better. Okay? Nakita ko talaga panahon na. This is really divine timing. It's yours because karapat-dapat siyang ibigay this time. Okay? So Capricorn, ito po ang inyong January 5 to 11. Sana po yung nakaresonate kayo. Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn para sa linggong ito. Thank you again for watching mga mahal kong Capricorn. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.